tayo nakatayo ay ating buksan ng ating banal na kasulatan from Book of Isaiah chapter 26 verse verse 3 at mamaya punta natin ang John chapter 14. Pero ngayon ay dito muna tayo sa Isaiah chapter 26 verse 3. Sabi rito sa verse na ito, verse 3, the steadfast of mind you will keep in perfect peace because he trusts in you. Sa book of John chapter 14, verse 27, sabi rito, peace I have with you, and I live with you rather. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. You heard that I said to you, I go away and I will come to you. If you love me, you would have rejoiced because I go to the Father, for the Father is greater than I. Praise God. Ng Diyos sa magpala ng mga salitang binasa natin. Sabi natin muling amen. Mako po tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa atin. Salamat sa biyaya ng Panginoon. At salamat sa ating kapatid Brother Josiah para sa kanyang share about the salt of the earth. At tayo binalik sa history at ang importance nito sa mga nagdaang panahon at higit sa lahat ang kalalagayan ng bawat isa sa atin na tayo ay kagaya ng asin ng sanlibutan at tayo ay sa pamamagitan ng ating mga salita na lumalabas sa ating bibig ay dito natin makikita kung ito ay merong biyaya o merong asin. Dahilan at kapag ang ilang mga tao ay sila ay walang nasa kalalagayan ng kawalan ng pag-asa, kapag ikaw ay pumaroon ay hindi siya lubos na ma-discourage kundi siya ay may encourage at isang tao na wala ng pag-asa sa buhay, ay mabibigyan siya ng pag-asa dahilan ang mga lumalabas sa iyong bibig, hindi ito yung salita lamang, kundi ito yung mga salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos, all by itself, ang salita ng Diyos ay mabiyaya, makapangyarihan, at gumagawa ng dakilang bagay. So napakainam ng mga salita ng Diyos na yan. Bago ko magpatuloy, ay mga kapatid, ang ating kapatid, Pastor Iyoy from Bontoc, Leyte, ay humihingi po siya ng update para sa sino man na gustong pumunta doon sa fellowship. Dahilan ng fellowship po ay sa darating ng March 29 to 31. Yun ay magpo-fall sa Holy Week. So humingi na siya ng update kung sino ang makakarating sa mga kapatiran galing dito. At sabi ko, bigyan ka namin ng update by this week. At nag-antay na rin sila ng update para kung sino raw ang gustong mag-book doon sa parang meron doon na pension house na pwedeng tuluyan. At di ko alam kung gaano ito kalayo sa lugar na pagdadausan ng gawain. So yun yung ang unang narinig kong update ay humihingi sila ng pamanhin dahilan hindi katulad sa Kabadbaran na kaya nilang i-accommodate din po sa Kabadbaran. Ilan sa inyo nakapunta na rin, ay kapag pupunta roon ay all expense paid. Lahat ng expenses doon ay bayad, sagot yung accommodation, sagot yung pagkain. Pero humingi ng pamanhin sila Pastor Iyoy dahilan sabi niya hindi namin kayang sagutin, kaya lamang namin sagutin ay pagkain, pero ang accommodation ay hindi na namin kaya. So ito ay isi-shoulder na po ng bawat isa na
gustong pumunta roon. So kung sino man po ang gustong makabahagi, yun po ay sa March 29 to 31, yun ay sa Anahawan, Southern Leyte, 3 araw na fellowship, at most probably pwede tayong umalis dito ng Wednesday, at hanggang ang gawain ay Friday hanggang Sunday. So, maaaring pagkatapos ng fellowship ay pwede tayong magbiyahe pabalik. So, sino man po na may kagalakan ay pwede pong magbigay lang kayo ng magpalista lang kay Sister Lizelle para sa ilang mga malaman natin yung bilang na gustong pumunta doon. At mula ngayon ay pwede na rin tayong mag-ipon dahil nasa second week na tayo ng February, at meron pa tayong, sabihin natin, meron pa tayong siguro mga 4 to 5 weeks bago dumating yung araw ng fellowship. So, alam kong sa mga nagdaan ay napag-uusapan na rin natin ito, but di lamang natin na i-announce sa kabuuan. Pero ngayon ay kailangan na natin magbigay ng updates kung sino talaga ang willing na makarating sa fellowship. So ngayon sa oras na ito ay nais kong pumunta tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At nais kong i-share sa inyo isang kaisipan. At last Wednesday, ilan sa atin na narito, at kahit man ilan na wala, ay napakinggan ninyo sa online ang ating paksang tinalakay. It is about the pure heart. Blessed are the pure in heart. At ang kaisipang yon ay masabi kong totoong napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya, dahilan ito ay kalalagayan ng isang pinagpala. So kung nais natin ang ganitong bagay, ang blessedness ay merong principle ito. Hindi ito kagaya ng inulit-ulit kong sinabi nung pinag-usapan natin, yung may kinalaman sa blessedness, the blessedness of man. Hindi ito swerte na bigla na lang darating sa iyo, kundi ito ay principle. Ito ay buhay na pwede mong asahan yung bagay na yun. Kagaya ng sinabi ng verse na, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." So yung salitang yon na makikita ang Panginoon ay maranasan mo ang kanyang mga gawa sa iyong buhay. Maranasan mo ang kanyang pagpapahayag. Maranasan mo ang kanyang mga pagpapakilala, pag-unveil ng kanyang mga salita sa iyo. At habang ikaw ay nasa ganitong kalalagayan, yung pinanatili ang iyong puso na malinis at dalisay. At nakita natin na ang tanging paraan upang ang puso ng isang tao ay maging dalisay, ito ay kinakailangan makaranas siya ng tinatawag na katubusan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. At kung wala ang ganitong bagay, kung wala ang hindi maranasan ng isang tao ang katubusan, hindi siya maaaring magkaroon ng sakdal na puso. Hindi siya pwede magkaroon ng malinis na puso, dahilan ang unang gagawin ng dugo ng ating Panginoon ay ang kapatawaran ng kasalanan. Ang pagpapatawad ng kasalanan, at doon ang budhi ng isang tao ay makakaranas ng lubos na kalinisan. So, in connection sa ganitong bagay na ating binibigyan ng pansin, at na-mention ko rin nung nakaraan na ito na ang isang pure heart ay ito isang magandang bedding ground para sa pananampalataya. Napakahalaga kung nais natin na lumago sa pananampalataya, hindi mo lamang kinakailangang mag-concentrate at magsabi, kinakailangan kong lumago sa pananampalataya. Well, ang pure heart ay isang magandang bedding ground para sa pananampalataya. Nabasa natin sa nakaraan na holding the mystery of faith with a pure conscience.
So, ang ilang mga bagay na ito ay, I hope ang bawat mga mananampalataya ay maranasan ang ganitong bagay at kanilang iingatan ang mga salita ng Diyos. Kagaya na kanina narinig natin na tayo ay asin ng sanlibutan at tayo ay tagapag-preserve. So, ngayon ay gusto kong bigyan natin ng pansin ang paksa. It's about the perfect feast. Ito ay tinawag ito sa Isaiah chapter 26, verse 3. Sa ibang version ay ginamit doon yung salitang, "You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you." Sabi niya, iingatan mo siya sa isang lubos na kapayapaan. You will keep him. Iingatan mo siya. Ibig sabihin dito, pwede ang isang tao manatili sa kapayapaan. Manatili sa kapayapaan. Alam niyo, may isang pagkakataon na narinig ko sa isang mangaral, nagkaroon ng tinatawag na patimpalak para i-describe ang tinatawag na kapayapaan. Para i-describe ang kapayapaan ay nagkaroon sila ng timpalak na maguguhit. Yung mga artist ay in-invite sa ganitong contest, paano nila i-describe ang peace. At meron doon na naglarawan, dalawa ang napili. Ang isa sa napili ay yung naglarawan ng isang bulubundukin, may bundok, at naroon ang mga luntiang dahon, damo, halaman, at mga puno, at yung mga hayop ay nanginginain doon sa paanan ng bundok, at ang mga ibon ay lumilipad doon sa scenery na yun. At ngunit, ang mas napili nila ay ang isang larawan na panahon ng merong makapal na ulap na maitim, kumukulog, kumikidlat, matatalim ang kulog at kidlat. Umihihip ang malakas na hangin. Samantalang sa isang panig doon ay makakakita ka ng isang ibon na umaawit, humuhuni at umaawit doon sa isang bahagi. At ang mga hurado ay nagpasimulang, at ang ilan ay nagtanong, bakit mas pinili pa yung scenery ng kumukulog at kumikidlat, maitim na ulap na nagbabadya ng malakas na unos. At samantalang hindi kinuha yung naglalarawan ng kapayapaan ng tiwasay na kapaligiran, ay sabi niya, mas pinili namin yung scenery ito, yung senaryong ito na pinapakita na sa kabila na merong makapal na ulap na napakaitim, bumubuhos ang ulan at may matatalim na kidlat, ay samantalang sa isang bahagi ay merong isang ibon na umaawit. At yun ang sinabi nila, yun ang tunay na kapayapaan. Dahilan ang kapayapaan ay hindi ito ini-invoke sa pamamagitan ng atmosphere lamang. Ang kapayapaan ay nasa puso mismo ng isang tao. So peace, alam niyo ang kapayapaan, minsan kapag ang atmosphere ay payapa, well, ang sarap, sabi niya, payapa ang lahat ng mga bagay. Ngunit hindi yun ang totoong kapayapaan, mga kapatid. Ang totoong kapayapaan ay sa kabila ng mga bagay na nangyayari, doon sa iyong loob ay meron kang kapayapaan. At ang tawag ng ating Panginoon dito is, my peace. Aking kapayapaan. So, dito sa verse na ito ng chapter 26 ng book of Isaiah, ay pinakita roon, you will keep him in perfect peace, whose mind
is stayed on you because He trusts in you. Sabi niya, iingatan mo siya sa isang sakdal na kapayapaan, sila na ang kanilang kaisipan ay nananatili sa iyo sapagkat sila ay nagtitiwala sa iyo. So ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang ito sa panahon na ang lahat ng bagay ay mabuti. Ang lahat ng mga bagay ay mainam, ang lahat na ay nariyan, ang provision ay nariyan, ang lahat ay payapa, ang lahat ay maganda, ang nangyayari. Ngunit, yung pinapakita rito na tinatawag na iingatan mo sila, so ibibigay mo sila, ilalagay mo sila sa isang sakdal na kapayapaan na ang kanilang kaisipan ay nakalaan sa iyo. Ang kanilang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. So in the midst of trouble, in the midst ng ilang mga bagay, ito ang tunay na kapayapaan. You know, alam niyo mga kapatid, bago ko puntahan yung pinapagpapakita diyan ng perfect peace, ay sa tinawag ng ating Panginoon sa John chapter 14 na binasa natin kanina, ay pinakita rito, sabi ng ating Panginoon, peace I live with you. Ang kapayapaan ay aking iniiwan sa iyo. My peace. It is not hindi ito isang klase ng kapayapaan na galing sa anumang bagay. Ito'y tinawag ng ating Panginoon na kanyang kapayapaan. Ito'y kanyang kapayapaan na galing sa Kanya na ibibigay at iiwanan niya sa bawat isa. At ito ay ang kausap niya rito, especially ay mga alagad, mga disipulo ng ating Panginoon. Sabi niya, peace I live with you. My peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Sabi niya, ang kapayapaan na aking ibinibigay ay hindi kagaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, ang mundo ay also the world can offer a peace, di ba? Ang mundo ay kaya rin mag-offer ng kapayapaan. At ano ang offer, ang nai-offer ng mundo ng kapayapaan, ang kaya niyang ialay na kapayapaan o bigay na kapayapaan sa bawat tao ay yung tinatawag na kapag ang isang tao ay dumaranas ng kasiyahan, pleasure, fame, and wealth. Alam niyo, kapag ang tao meron ng ganitong bagay, nararanasan niya ang masasarap na bagay sa kanyang buhay, at meron siyang kabantugan, at meron siyang kayamanan. Well, nakakarinig po ako ng ilang mga celebrity na nagsasabi dahilan kapag sila ay napakaraming project, kapag sila ay sumisikat na, ang kanilang career ay umaakyat na papunta sa tugatog ng tagumpay at maraming mga offers sa kanila at maraming tinatawag na maraming bagay ay sinasabi nila, wala na akong mahihiling sa Diyos. Diba? Narinig niyo yan? Narinig ko yan sa mga celebrity. Sinasabi nila, ang Diyos ay napakabuti sa akin dahilan binibless niya ako ng ganitong mga bagay. At sabi niya, wala na ako maihihiling sa Kanya. Well, mga kapatid, habang siya ay nasa ganung bagay, nagagawa niyang sabihin ito. Paano kung dumating ang panahon na kanyang kapag siya ay nasa mountain, nasa hills ng kanyang career, ay paano kung dumarating ang panahon ng pagbulusok ng kanyang career, ng kanyang mga nangyayari sa kanyang buhay, masasabi pa kaya niya na siya ay payapa? Di ba? Kapag ang kanyang kayamanan ang karamdaman ay dumating at nauubos na ang kanyang pag-aari dahilan sa karamdaman, ang tanong, pwede ka pa bang magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng ganitong bagay?
Alam niyo kung bakit siya hindi na magkakaroon ng kapayapaan? Dahilan ang kanyang tiwala ay naroon sa kanyang kayamanan. The more na ang kanyang kayamanan ay paubos ng paubos, lalo siyang nawawala, lalo siyang nai-stress, lalo siyang natatakot. Dahilan ang kanyang tiwala ay naroon sa kayamanan. At sabi ng ating Panginoon, napakahirap sa isang tao na nagtitiwala sa kayamanan ang pumasok sa karya ng Diyos. It's very impossible, sabi ng ating Panginoon. Mabuti pa ang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang tao na nagtitiwala sa kanyang kayamanan na pumasok sa karya ng Diyos. So pinakita niya, so ibig sabihin, this kind of peace, ito yung ino-offer, ito yung kayang i-offer ng mundo sa mga tao. Itong klase ng ganitong kapayapaan, kapag ang tao ay maraming mga bagay, bantog siya at ang kayamanan ay naroon sa kanya. And that's the kind of peace na kayang ibigay ng mundo. Pero mga kapatid, kapag wala na ang bagay na ito, ang tao ay wala ng kapayapaan. Na-stress na siya, hindi niya na alam kung anong kanyang gagawin. Ibig sabihin, ang kanyang kapayapaan ay dahil lamang sa material na bagay na ito. Sa mga tangible na mga bagay, sa mga visible na mga bagay. Pero sabi ng ating kapatid na si Pablo, sabi niya, sapagkat nakatingin kami hindi sa mga bagay na nakikita. Nakatingin kami sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat yung mga bagay na nakikita ay temporal. Temporary, pansamantala. Kapag ikaw ay nakatingin sa mga masasayang mga bagay, sa kabantugan at sa iyong kayamanan, pag nawala yan, wala ka na rin kapayapaan. So, pero, sabi ni Apostol Pablo, kami ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Ito ay, most especially, ito ay binubunsod ng pananampalataya. So makikita natin ang ganitong bagay. So tingnan natin yung salitang perfect peace na ito. Ang perfect peace ay, alam nyo sa Hebrew, kung titingnan natin yung salitang yan na perfect peace, balikan natin yung Isaiah 26:3. Yung salita roon na perfect peace, alam nyo sa Hebrew, kung titingnan natin yung Hebrew word na yan na perfect peace, ay ang Hebrew word na yan ay shalom, shalom. Kapayapaan, kapayapaan. Yung pinakita na ito ay dinodobling salita upang ipakita yung tunay na kapayapaan. It is shalom, shalom. Perfect peace. Pinakita ito na sakdal na kapayapaan na sabi niya, iingatan ko siya sa sakdal na kapayapaan sapagkat ang kanyang kaisipan ay nakalagak sa Diyos. This is the only way that you can have peace, ang magkaroon ng kapayapaan kapag ang iyong kaisipan ay nakalagak sa Diyos. At ikaw, at ang Diyos lamang ang iyong source. Ang Diyos lamang ang iyong source. At alam niyo ba na kapag ang tao ay nag-isip siya ng ibang source, ito ay maihalin tulad sa isang idol. It is an idolatry. Kapag ang isang tao ay kanyang ginawa ng source ay ang salapi, ang lahat ng mga bagay na meron siya ay lumilipat ng kanyang source. Kaya nga pinapakita ni Solomon sa kanyang pangungusap, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. Magtiwala ka lamang sa Panginoon at ilagak mo ang iyong puso lamang sa Kanya. Kung meron kang kayamanan, praise God, pinagpala ka ng Panginoon, pero wag mong ilagak ang bagay na yan sa mga material na mga bagay. Sabi niya, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusted in you. Siya ay nagtitiwala sa iyo. And this perfect peace ay kagaya ng sinabi ko, it is ginamit as a Hebrew word, it is shalom, shalom.
Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang ito? That this perfect peace, ang ibig sabihin ito sa Hebrew, ang Hebrew word na ito, ang meaning, kung titingnan natin yung meaning niya, is made whole or complete by adding or subtracting. So, ibig sabihin, yung salitang perfect peace ay, ang ibig sabihin, siya ay ginawang buo. Made whole, ginawang buo o ginawang kompleto. Diba? Pag sinabing kompleto ng isang bagay, wala ka nang pwedeng idagdag pa sa kanya. At kapag wala ka nang pwedeng idagdag sa kanya, siya ay nasa kanyang, ang tawag dito, ito yung kalalagay, ibig sabihin ng shalom. Made whole or complete by adding or subtracting. So, ang kapayapaang ito na pinapakita ay ginagawang buo. Now, maintindihan natin mga kapatid, na kapag ang isang bagay ay buo, ang tawag dito ay payapa, nasa kapayapaan. At kapag ang bagay na yan ay may kulang na, hindi na yan kapayapaan, tunay na kapayapaan. Yun ang idea na pinapakita ng bagay nito, made whole or complete. Sa iba pang meaning niya ay pinakita rito, to be in a state of wholeness. To be in a state of wholeness. Siya'y dumating sa isang kalalagayan ng pagiging buo, wholeness. Kabuuan, pagiging buo. Also, ang meaning din ito is also to restore. To restore. Tandaan niyo yung mga salitang yan dahilan merong mga spiritual na mga pagpapahayag sa bagay nito. Also to restore or make ang pinapakita rito so isa sa pinapakita rito make right through payment or restitution. Ginamit din yung parang pinapakita rito, alam niyo ba, it seems na ang salitang shalom ay merong synonyms sa salitang redemption. Ako niyo yung punto mga kapatid. Make right through payment or restitution. So ito yung pinapakita. At sometimes ginagamit din ito as a greeting as a desire for completeness to another. Kapag ikaw ay nagsabi, kapag ginagamit ng mga Hudyo yung salitang shalom, ay nagpapahayag sila ng pagnanasa na ikaw ay makarating sa perfect peace. Yun yung salita kapag sinabi ng isang Hudyo at ginamit niyang pangbati yung salitang shalom, shalom, ay isang pagnanasa niya na ang yung tao na kanyang binabati ay makarating sa complete peace o sa perfect peace. So may kita natin yung ganitong bagay. Yung idea ng wholeness, yung idea ng maging buo, maging kompleto. At kapag ang kakumpletuhang ito ay nabawasan, hindi na ito kapayapaan. Now, mabalikan ko natin mga kapatid ang pangyayari sa unang lalaki at babae sa halaman ng Eden. Kung inyo mapapansin mga kapatid sa banal na kasulatan, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Sa chapter 1 ng book of Genesis verse 26 hanggang sa pagpapatuloy. At doon sa bahaging yun, magkatapos niyang lalangin ang tao, ng kanyang lalangin ang tao, sabi ng banal na kasulatan, sabi niya, nilalang ng Diyos ang lalaki at babae, at sila ay blessed ng Panginoon, at sinabi sa kanya, be fruitful and multiply and replenish the earth, and subdue it, have dominion
over the fish of the sea, the fowls of the air, and the cattle, at lahat ng mga creeping things. At sabi ng ating Panginoon, nang kanyang gawin ang tao, ito ay napakabuti. See? Nang makita ito ng ating Panginoon, ay pinakita niya, sabi ng verse 31, and God saw, pagkatapos ng verse 31, and God saw all that He had made, and behold, it was very good. Ito ay napakaganda, napakainam, ibig sabihin, ng lalangin ng Diyos, ang tao ay kumpletong-kumpleto. Dahilan bago niya nilalang ang tao, bago ang paglalang ng tao, ay nilalang muna ng Diyos yung lahat ng bagay na kailangan at kakailanganin ng tao. What a mighty God we serve. Dahilan, ang Diyos ay napakarunong na hindi muna niya nilalang ang tao at sabi niya, diyan ka muna habang kakahug-kahug siya, ay magsaka pa lang ako maghahanda ng mga bagay na pangangailangan mo. Hindi muna siya, sabi pa nga, hindi muna siya lumalang ng isda, saka siya lumalang ng dagat. Nilalang muna niya ang environment at ang environment na kung saan ay doon magiging habitation ng lahat ng kanyang lalalangin. At lahat ng kanyang kailangan ay kanya munang nilikhang lahat, and after na malikha niya na ang lahat ng kanilang kailangan, and then, right after that, sa kanya nilalang ang mga habitat dito sa bawat environment na ito. At ang tao, malalang niya na ang lahat ng mga bagay, sa kanya nilalang ang tao, at sabi niya, have dominion over it. At nang makita niya ito, it was what? Very good. And there was evening and there was morning the sixth day. It was very good. It is complete. And at ang human itself, ang tao mismo ay siya ay kompleto sa kanyang sarili. Walang kulang. Ang tao ay kompleto. At ang pinakamainam na kalalagayan ng tao ay hindi lamang kompleto siya sa kanyang pangangailangan, na lahat ng bagay na kanyang kailangan ay naroon na, higit sa lahat, ay merong Diyos na nakaugnay sa kanya. That makes man complete. Do you get the point? Ang nagbigay ng kakumpletuhan sa tao ay hindi lamang ang mga material na pangangailangan niya. Ang naging kakumpletuhan ng tao ay ang Diyos na kanyang kasama. Ang tao ay, habang ang kasama niya, ang Diyos, ay nasa siya, the man, it is in the state, they are in the state of perfect peace. Sila ay nasa state ng sakdal na kapayapaan, wholeness, complete. In the state of wholeness, yun ang kanilang kalalagayan. But brothers and sisters, we know what happened, mga kapatid, nang nangyari ang tinatawag na pagkahulog ng tao sa kasalanan. Nang ang tao sila ay magkasala, as we know that Genesis chapter 3 verse 6, siya ay tinukso ng serpente at ng kanyang makita sa verse 6, nang makita ng babae ang bunga. Pero prior to that, tandaan ninyo mga kapatid, bago ko tuloy ang pangyayari sa chapter 3, gusto ko munang balikan ng chapter 2, verse 15 ng book of Genesis. Verse 15, sabi ng verse 15, then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. See? And the Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden, you may freely eat. See, pinakita rito. The Lord God commanded the man, from any tree of the garden, you may freely eat. But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat.
for in the day that you eat from it, you will surely die. Now, alam nyo ba, ang nakapaloob dito sa chapter 2, verse 15, after verse 17, ay matapos na ang Diyos ay lalangin ng tao at ilagay niya sa halamanan ng Eden, then ang Diyos ay nagkaroon ng covenant sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ako niyo yung punto, mga kapatid. And this covenant made man complete. Yung covenant na ito, ang sabi ng Diyos, dahil merong pinakita dyan sa verse 16, na sinabi riyon, sabi niya, and God commanded the man, the Lord God commanded the man saying, meron siyang utos. At ang command na ito ay kanyang covenant sa tao. Nagkaroon sila ng covenant. Tinatawag ito ng mga theologians na Adamic covenant. Nagkaroon ng ganitong klaseng covenant. Ang Diyos ay nagsabi, lahat ay pwede niyong kainin, ngunit huwag kayong kakain sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa araw na kayo ay kumain yan, sa araw na iyon, kayo ay walang pagsalang mamamatay. And that made man complete. Ang Diyos ay merong covenant sa tao, at ang tao ay merong covenant sa Diyos, na iingatan niya ang kanyang mga salita, at ang Diyos ay merong tipan sa kanya na siya ay ginawa niyang tagapamahala ng buong sanlibutan ng lahat ng bagay na kanyang nilalang. Ngunit, nang mangyari ng verse 6, nang makita ng babae na ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama ay isang mainam na pagkain, isang bagay na mananasa, maganda sa paningin, at bagay na mananasa para siya'y maging pantas, siya'y kumuha ng bunga at siya'y kumain at kanyang binigyan ng kanyang asawa, and from that time on, brothers and sisters, ang tao ay merong bagay na nawala sa kanila. Nasira ang covenant. Then, pagkatapos, right away, right after, tingnan ninyo ang verse 7 ng chapter 3 ng book of Genesis. Right after na kanin ng babae at ng lalaki ang sinasabing bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, then the eyes of them were opened, and they knew that they were naked. And what happened? Naramdaman nila, nakilala nila na sila'y hubad, at nang maramdaman nila na sila'y hubad, nagpasimula silang dali-daling kumuha ng ng fig leaves. Dahilan, merong bagay na nagwala sa kanila. Ano yung nawala sa kanila? Yung kapayapaan. Diba? Nagpasimula silang mag-alala. Hubad tayo, kinakailangan nating takpan ang ating kahubaran. They sowed fig leaves. Right away, ng oras na yun, merong bagay na nawala sa kanila, at nawala kagad yung kapayapaan. Dahilan, sa oras na yun, they broke the covenant. Nasira nila ang covenant, at ang Diyos ay nasira nila ang covenant sa Diyos. At sabi rito, verse 8, pagdating ng verse 8, nang marinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad sa gitna ng lamalaman, anong sabi riyan? In the cool of the day, then the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Wala na silang kapayapaan sa panahon ito. Dito pa lang ay naalis na dahilan hindi na sila complete. May bagay na nasira. So nagtago sila. It's supposed to be, hindi ganito ang kanilang reaction. It's supposed to be, ay kapag dumarating ang Panginoon, ay maaaring sila'y sumasulubong, tumatakbo, papalapit sa ating Panginoon. But at this point of time, sila ay nagtatago. Dahilan, merong bagay na nawala.
At pagkatapos ito, ang Panginoon ay nagbigay ng tinatawag na kinurse ang serpent. Ang babae naman ay sinabi na, dadagdagan ko ang hirap sa iyong paglilihi at panganganak. At mga kapatid, yung hirap na kanilang mararanasan ay pagpapakita na hindi na sila kompleto. Nawala ang kapayapaan sa kanila. Ang hirap, yung childbearing, ay pinakita roon. At sabi niya, at kay Adan, dahilang ginawa mo ang bagay nito, nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at di ka nakinig sa akin tinig na sinabi ko sa iyo. Sabi niya, sumpain ang lupa dahilan sa iyo, at sa iyong paghihirap, sa hirap ikaw ay kakain ng tinapay sa tanang araw ng iyong buhay. At sabi niya, sa iyong pagpapagal ay danawag at tinik ang ilalabas nila sa iyo. Hindi niya ibibigay ang full produce ng lupa. At sabi niya, sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain hanggang sa ikaw ay bumalik sa alabok. Now, ang kalalagayang ito ay ibig sabihin, ang tao ay wala ng kapayapaan dahilan mayroong bagay na nagkulang sa kanila. Anong bagay na nagkulang sa kanila? Oo, pwede pa rin silang kumain. Pwede pa rin silang kumain, pero ang bagay na pinakamahalagang nawala at naging kulang sa kanila ay ang Diyos mismo. Ang Diyos ang siyang nagdadala ng kakumpletuhan sa tao at magdadala ng perfect peace sa tao. Alisin mo ang Diyos sa kanya. Marami siya ng mga bagay na pangailangan sa buhay, yet He has no peace. Kompleto siya ng lahat ng bagay, nagkakamal ng salapi, kayamanan sa ibabaw ng mundong ito. At sabi pa nga ng isang mangaral, merong isang mayaman na sabi niya, nakakita siya ng isang yatin na napakaganda. At sabi niya, gusto kong bilhin yung yating yan. Sabi ng kanyang katiwala, boss, hindi mo na pwedeng bilhin. Bakit? Bakit hindi ko pwedeng bilhin? Kaya kong bilhin, kaya kong bayaran. Sapagkat kahit magkano niyan, kahit doblehin pa nila ang presyo, bibilhin ko yan. Sabi niya, boss, hindi mo na pwedeng bilhin. Sa'yo yan. Sa'yo na yan. Ganun siya kayaman na yung mga bagay na gusto niyang kunin ay hindi niya alam, kanya na pala. And yet, mga kapatid, ang ganitong klaseng tao, kapag wala ang Diyos, hindi siya kumpleto. At kapag ang isang tao ay hindi kumpleto, wala siyang kapayapaan sa kanyang buhay. Ang tanging magkukumpleto sa kanya, well, mga kapatid, merong mga tao na kapos sa pangangailangan sa buhay. Sabi pa ng kasabihan, isang kahig, isang tuka, pero merong Diyos sa kanilang buhay, kumpleto sila. Naalala nyo ang pangyayari ng talinghaga na sinabi natin, Panginoon, sa dalawang tao, isang pulubing si Lazaro at isang lalaking mayaman. Yung isang lalaking mayaman ay kumakain ng parang ang lamesa niya ay parang piyesta araw-araw. Samantalang meron namang isang lalaking nagngangalang Lazaro na siya ay isang pulubi, naglilimos. At siya ay hindi lamang naglilimos, parang pinagkaitan ng tandhana, siya'y lipos ng sugat sa kanyang katawan at dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Pero isang araw, ang dalawang ito ay namatay. At nang sila ay namatay, then sabi ng banal na kasulatan, ang mayaman ay nilibing. Maring ang ganda ng libing niya. En grande, pati libing, nakasakay sa karwahe o ano pa mang klase, may musikero, may napakaraming mga taong sumusunod dahilan sabi nila, yaman ng taong ito, marami siyang kaibigan. Pero isang lalaking si Lazarus ay namatay, maring walang nakipaglibing sa kanya, maring nakita lamang siya na naroon na wala ng buhay. Pero mga kapatid, behind the scenes, sabi ng banal na kasulatan, merong anghel na sumundo kay Lazarus. Amen. Yun ang pinakamaganda. Mas mainam pa mga kapatid ng isang lingkod ng Diyos na mananampalataya na bawian ng buhay, hindi man siya makaranas ng magandang klase ng libing,
Ang mahalaga, merong anghel na susundo sa kanya. Merong anghel na kukuha sa kanya at dadalhin siya kasama ng mga banal, kasama ng mga anak ng Diyos. Yun ang kakumpletuhan. Pero yung mayaman, pagdating doon sa kabilang buhay, sabi ng banal na kasulatan na rin na naranasan niya ang hirap. Nakita niya si Lazarus na naroon sa kabilang bahagi. Sabi niya, inaaliw sa piling ni Abraham. At sabi niya, Amang Abraham, utusan mo si Lazarus, patakan ng kaunting tubig ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa bagay na ito. At sabi ni Abraham, hindi pwedeng mangyari dahilan merong malaking bangin na naghiwalay sa atin. Yung narito, hindi pwedeng pumunta riyan. Yung nariyan, hindi pwedeng pumunta rito. Well, mga kapatid, why? Because the completeness ng isang human being ay ang Diyos sa kanyang buhay. Yan ang kakumpletuhan ng equation ng buhay ng isang tao. At kapag nawala sa equation ng buhay ng tao ang Diyos, kahit anong bagay na meron siya sa mundong ito, merong lagi niyang hahanapin, there's something lacking doon sa kanyang puso. Merong bagay na nagkukulang sa kanya na hindi kayang sapatan ng lahat ng mga bagay ng mundong ito. Now, alam nyo, inilarawan sa banal na kasulatan, inilarawan dito na ang Diyos, alam nyo, ang mga kasaysayan sa Biblia ay parang paglalarawan paano ang Diyos ay dadalhin ng tao sa muling kapahingahan. If there is a peace, there is rest. Absolutely, di ba? Kung merong kapayapaan, tiyak merong kapahingahan. At sino lamang, tanging ang Panginoon lamang ang nag-offer ng tinatawag na kapahingahan. Sabi niya, halik kayo lahat ng mga napapagod, napapagal, nahihirapang lubha. Magsiparito kayo sa akin at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. All ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Sabi niya, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y malumanay at magaan ang aking pamatok at kayo ay makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Napansinin ninyo mga kapatid, ibig sabihin, isa pang nangyari sa mag-asawa sa unang nilalang ng Panginoon, pagkatapos nila na sila'y bigyan ng kaparusahan, ang babae ay maghihirap sa kanyang panganak at sa kanyang paglilihi. Ang lalaki ay sa pawis ng kanyang mukha, siya'y kakain ng tinapay at siya ngayon ang gagawa ng paraan para mag-provide para sa kanyang sambahayan at sa kanyang pamilya. At maranasan niya ang ganitong bagay, magpapagal siya yung 100% ng lakas ng lupa ay hindi niya makikita bagkus may mga damo, may mga dawag na iinis doon sa kanyang mga pananim. At kinakailangan niyang gumawa ng paraan. Yan ang dahilan bakit ang tao nag-invento ng mga fertilizer at ilang pang mga bagay para tulungan ng lupa na maibigay. Mag-imbento ng mga insecticide, mag-imbento ng mga spray para labanan yung mga lahat ng mga maninira o pumipigil sa lahat upang ibigay ang malagandang produkto ng lupa. But besides that, ang huling bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila ay pinaalis sila sa lugar na ipinaglagyan sa kanila ng Panginoon. Do you get the point? They were cast out from the Garden of Eden. Pinalayas sila, pinaalis sila ng Panginoon sa lugar na kung saan ay pinaglagyan sa kanila ng Panginoon. So dito ay makikita natin na wala na talagang kapayapaan. Magpapagan sila sa kanilang sarili at ang isa pang bagay, wala na sila sa lugar na pinaglagyan sa kanila ng Panginoon. At ang Diyos ay hindi nila nakakausap kagaya ng dati.
kinakailangan nilang maghandog para sila ay makalapit sa Panginoon. You know, sa mga pangyayari sa banal na kasulatan ay makikita natin yung paglalarawan ng tinatawag na redemption. Tandaan natin, kanina yung salitang perfect peace, yung salitang shalom, shalom, ay isa sa pinakita ron to be in a state of wholeness and also to restore. I-restore. Ibalik, ano yun? Ibalik sa dating kalalagayan. Ibalik sila sa dating kalalagayan. At inilarawan sa banal na kasulatan na ang bayan ng Israel, the making of Israel ay nang tinawag niya sa Abraham hanggang sa binigay sa Isaac, hanggang sa Isaac ay pinanganak si Jacob, at mula kay Jacob ay pinanganak ang 12 patriarchs. At sila ay lumaki ng lumaki. At sinabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo, ang lupaing ito ay aking ibibigay sa iyo at sa iyong binhi pagkatapos mo. At yung lupain na yun ay tinawag yun ng banal na kasulatan na Deuteronomy chapter 12 verse 10, but when you go over the Jordan and live in the land that the Lord your God giving you to inherit, and when He gives you rest, diba? When He gives you rest from all your enemies and enemies around, so that you live in safety. Alam niyo ba na ang lupain ng Kanaan ay isang lugar na inilaan ng Panginoon upang sila ay dumuon at doon sila ay makasumpong ng rest, ng kapayapaan. At doon sa lugar na yon, doon sila mananahan, at habang sila ay naroon sa lugar doon, they will live in what? You live in security. You live in safety. O mga kapatid, kapag ang tao ay nakabalik lamang sa lugar na inihanda ng Panginoon, ang lugar na yan na kanyang pinaglagyan sa iyo, you will live in safety. You will live in security. Ibig sabihin, sa panahong ito, ang lupain ng Kanaan ay isang lugar, isang lupain na ibinibigay ng Panginoon para sa bayan ng Israel. At ang lupain ito ay sila ay mananahan na safety, in security. Alam niyo kung bakit? Sapagkat lahat ng kanilang kailangan ay ipoprovide ng Diyos sa kanila. So naglalarawan ang land of Canaan o yung land of promise ay parang Garden of Eden na doon ay kumpleto ang lahat ng mga bagay na pinaglagyan ng Panginoon sa kanila. Kapag sila ay naroon at sabi ng Panginoon, sabi niya, pinag-uutos ko sa inyo na inyong gawin ang kanyang kalooban, gawin ang aking kalooban, gawin ang aking mga salita, ang lahat ng aking palatuntunan. At sabi niya, ako ang magbibigay sa inyo ng ulan sa kanyang takdang panahon. Bubuksan ko ang langit at ibibigay niya ang ulan sa tamang panahon. Merong sa panahon ng kinakailangan magtanim, magpapaulan siya upang mabungkal ang lupa. At sa panahon ng bawat kinakailangan ng ulan ang ulan ay bibigay para magkaroon ng masaganang ani. Pero mga kapatid, kapag kanilang iniiwanan at sila'y naglilingkod sa ibang Diyos, ang langit ay nagiging tanso, sabi ng banal na kasulatan. Ang langit ay nagiging matingkad, ang lupa ay nagbibitak, na kagaya ng tanso, na walang ulan na pumapatak. Dahilan at sila rin naman ay walang kapayapaan sa panahon yon. They were in a struggle. Nasa struggle sila. Naalala nyo sa panahon ni Elijah o ni King Ahab, in the days of Elijah, na dahilan si Ahab ay naglingkod kay Baal,
Ang langit ay nasarahan sa loob ng 3 taon at kalahati. At ang lupa ay naging tigang, walang hamog, walang ulan na pumapatak sa lupa. At they are in trouble. Lahat sila ay aligaga, naghahanap, saan tayo makakaharap ng damo? Nag-search sila, saan mayroong damo? At kung saan mayroon pang natitirang damo, ay doon nila dadalhin ang kanilang mga hayop na natitira na unti-unting namamatay. Ibig sabihin, there's no rest. Kapag kinalimutan ang Diyos, there will be no rest. There will be no peace. Kaya pinakita rito sa Job, sa verse 10 na ito, sabi niya, but when you go over the Jordan and live in the land that the Lord your God is giving you to inherit, when He gives you rest from all your enemies, ibig sabihin, pati sa mga kaaway, they are protected. Nakuha niyo ba mga kapatid? Kahit sa mga kaaway, sila ay protektado. Tingnan niyo ang nangyari sa panahon ni Gideon. Nang ang Israel ay nakasala sa harapan ng Panginoon at sila'y iniwanan ng Diyos, hindi sila binigyan ng pansin ng Panginoon. Magtatanim sila, magbubungkad sila ng lupa, magtatanim sila ng binhi, aalagaan nila yung kanilang pananim hanggang sa panahon ng malapit ng harvest. At ang masakla, pagdating ng harvest time, dadaluhong ang mga Midianita at aanihin ang lahat ng kanilang itananim at doon nangyari yung kasabihan, ako ang nagtanim, ako ang nagpagal, pero iba ang mani at iba ang kumain. Ganon ang buhay ng isang taong walang Diyos at walang kapayapaan. So, ano ba talaga ang nagbibigay completeness and peace sa isang tao? Hindi ang anumang bagay. It is God. Ito yung Diyos. Deuteronomy chapter 25 verse 19, therefore, when the Lord your God gives you rest from all your enemies around you in the land that the Lord your God is giving you for an inheritance to possess, you shall blot out the memory of Amalek from under heaven, and you shall not forget. So pinakita rito, kapag kayo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ibinigay sa inyo sa inyong kapayapaan, sa inyong kapahingahan, the Lord your God has given you rest sa iyong mga kaaway in the land that the Lord your God is giving you as an inheritance to possess. So, the land is the rest. Ibig sabihin, kung saan sila inilagay ng Panginoon, ay doon ang kanilang kapahingahan. Now, tingnan natin. Meron pang ilang paglalarawan ng banal na kasulatan tungkol sa tinatawag na kapayapaan na ito. Tinawag din itong rest. Sa aklat ng Hebrews chapter 4, verse 7 to verse 11. Sa chapter 4 ay pinakita rito. Sa mga unang talata ay pinakita rito, therefore let us fear if while a promise remains of entering His rest, and any of you may seem to have come short of it. Pinakita sa verse 7, mga kapatid. Sabi rito ng verse 7, He again fixes a day, a certain day, today, saying through David, after so long a time, just as has been said before, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Sabi niya, kapag narinig mo ang kanyang tinig, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Ang tinig na tinutukoy dito ay walang iba kundi ang tinig ng Panginoon. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang kalooban na kanyang gustong mangyari sa bawat isa. At sabi niya,
Kapag narinig mo ang kanyang tinig, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Dahilan, ang pagmamatigas ng puso ay magiging daan ng hindi pagpasok sa kapahingahan ito. Sabi niya, nilarawan ni Paul tungkol sa panahon ni Josue. Sabi rito, for if Joshua had given them rest, he would not have spoken of another day after that. Pinakita niya kung ang tunay na kapayapaan or rather kapahingahan ay ang lupain ng Kanaan. At kung si Josue ay binigyan nga sila talaga ng kapahingahan, ay bakit di sana hindi na magsasabi ang Panginoon ng isa pang araw na kanyang tinutukoy. Verse 9, so there remains a Sabbath rest for the people of God. Alam niyo mga kapatid, lahat ng kanyang tinutukoy para sa kanyang mga anak sa bayan ng Israel ay lahat ay para sa kanilang kapahingahan at kapayapaan. Alam niyo ba na kahit ang araw, ikapitong araw, ay ito ay araw ng pamamahinga. Araw na hindi sila magpapagal. Araw na hindi sila magtatrabaho. Ang araw na yun ay kung titingnan natin, ang araw ng Sabat ay araw ng ipagkapitong araw, ang tinatawag na sa atin ay pumapatak yun na Sabado. Biyernes pa lamang lahat ng kanilang kailangan para sa araw ng Sabado ay ihahanda na nila. Pagdating na ikapitong araw, wala na silang ibang gagawin. Hindi na sila magluluto, hindi na sila gagawa ng kung anumang bagay, sila ay kakain na lamang at magpapahinga at sila ay nasa kapayapaan. Kahit man ang Panginoon, dahilan ito yung bagay na nawala sa kanila na hindi nila naranasan nang sila ay naroon sa Egypt. Nang naroon sila sa Egypt, 7 days a week, 30 days a month, 365 or 360 days a year, silang lahat ay nagtatrabaho. Wala silang pahinga, walang day off. At nang sila ay inilabas ng Panginoon, ang unang inutos sa kanila, ibinigay ang 10 kautusan at ang pang-apat doon, sabi niya, ipangilin ninyo ang araw, ikapitong araw, ang araw ng Sabat. Sa araw na yun ay hindi kayo gagawa, sa araw na yun ay magpapahinga. Dito lamang nila naranasan ang kapahingahan for how many years na sila'y naroon sa loob ng Egypt, sila ay walang kapahingahan. Pero dito, ang lahat ng yun, mga kapatid, ang lupain ay larawan lamang ng tunay na kapayapaan. Ang Sabat ay larawan lamang ng kapahingahan. Yung araw, yung ikapitong araw, lahat ng ito ay paglalarawan. Yung lupain at yung kapahingahang ito ay paglalarawan lamang ng araw ng tinatawag na kanilang kapayapaan. Pero dito sabi ni Paul, kung si Josue ay binigyan sila ng kapahingahan, hindi na ang Panginoon magsasabi pa ng isang araw, ng another day, later on. Sabi niya, so then, there remains a Sabbath rest for the people. There remains. Ang tinutukoy dito, hindi ito ikapitong araw. Hindi rin ito ang lupain. Literally, naranasan nila ang ganitong bagay, pero ang Panginoon ay meron siyang inihandang kapahingahan sa tao. Inihandang kapayapaan sa tao. A Sabat, ang ibig sabihin ng salitang Sabat ay kapahingahan. Sabat is rest. There remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Yung kapitong araw ay ito yung pagpapahinga ng Diyos. Sinabi noon,
Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. Now makikita natin, kagaya ng Israel, nang sila ay gumawa ng hindi nakalulugod sa harapan ng Panginoon, kagaya ni Eva at ni Adan, sila inalis doon sa Garden of Eden. At sila ay nawalanan ng kapayapaan. Gayon din naman ang bayan ng Israel, nang sila ay sumuway sa kalooban ng Diyos, sila ay inalis ng Panginoon sa lupain ng pangako. At sila ay walang kapayapaan. At ang tanging paraan ng kapayapaan na ibalik sila ng Panginoon doon sa lugar, sa lupain na ipinangako o binigay ng Panginoon kay Abraham at sa kanyang bini. So pinapakita rito, mga kapatid, kinakailangan ng restoration before the peace. Bago ang kapayapaan ay kinakailangan ng tinatawag na restoration. Yan ang dahilan, ang ating Panginoon ay gumawa ng tinatawag na katubusan. Diba? Yan ang dahilan ng ating Panginoon ay gumawa ng katubusan. Gumawa siya ng tinatawag na kinakailangan niyang ibigay, ibuhos ang kanyang dugo. Dahilan, sabi ng aklat ng ginamit na natin ito nung nakaraan, tingnan natin yung Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 verse 11 to verse 14. So pinakita rito na sabi ng verse 11, nang si Kristo, but when Christ appeared as a high priest of the good things to come, He entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. Nang si Kristo ay dumating, ay siya isa ng kagaya, isa siyang dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, at siya ay pumasok sa mas dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng kamay, hindi sa pamamagitan ng paglalang. Sabi ng verse 12, and not through the blood of goats and calves, but through His own blood, He entered the holy place once for all, having obtained what? Eternal redemption. Kanyang kinuha, dahilan ang nawala sa tao ay ang ugnayan sa Diyos. Ito ang nawala sa tao. Itong nasira ang Adamic covenant na na-break, na nasira ni Adan at ang babae. Ay mula noon, ang ganitong bagay ay hindi na nagkaroon ng mabuting kalalagayan ang Diyos at ang tao. And from then on, ang tao ay wala silang tunay na kapayapaan. At tingnan ninyo, sabi rito, nang ang ating Panginoon ay pumasok sa banal na dako, hindi sa tabernakulo sa lupa, kundi sa sangkalangitan, na inalay hindi ang dugo ng sinuman, kundi ng kanyang sariling dugo. Ay pumasok siya sa banal na dako at kanyang kinamtan ang walang hanggang katubusan. Ibig sabihin ng salitang eternal redemption, it is a permanent. Ito ay sakdal na katubusan. Ito'y magpawalang hanggan na hindi kagaya ng naranasan ng Israel na ito ay bawat taon ay kinakailangan silang matubos. Ang ginawa ng ating Panginoon is once and for all. Once, at ito ay nakuha na ang eternal redemption. Now, sabi niya, for if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer, sprinkling those who have been defiled, sanctify for the cleansing of the flesh, how much more, gaano pa, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit
offered himself without blemish to God. Ano yung sumunod na pangungusap? Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Cleanse your conscience. Dahilan mga kapatid, mula nang ma-break ng unang lalaki at babae ang kautusan ng Diyos, mula noon ang kanilang conscience ay hindi na tama sa harapan ng Diyos. Lagi nang merong takot. Lagi nang ang kanyang conscience ay hindi na payapa. Laging merong tinatawag na ano? Merong guiltiness. Merong guiltiness doon sa loob. At alam nyo, ang guilt sa isang tao ay meron din siyang takot na kasama. Sino mang tao na guilty ay merong takot na laging kaakibat ito. Pansinin ninyo yung taong may kasalanang nagawa. Kapag meron kang kasalanang gawa, pag may dumaan na nagwawangwang, natatakot na. Diba? Ayon sa istorya, yung akyat bahay gang, nahuli sila, hindi dahilan nag-operation yung mga pulis. Dahilan, meron silang nilooban at pag nung merong sumusunod na pulis, akala silang sinusundan. Akala natiktikan na sila. Pero hindi, ito'y aksidente lamang na napasunod sa kanila. Sila'y dahilan sa guilty sila, nakipagbari lang kagad. Diba? So, ibig sabihin, ang isang taong guilty ay merong takot. Walang kapayapaan. Alam niyo, sabi ng Banal na Kasulatan, walang kapayapaan sa isang taong masama. Yan ang sinabi ng book of Isaiah, if I'm not mistaken. There's no peace for the wicked. Dahilan ang kanyang budhi ay bagabag lagi. Diba? Tingnan niyo yung isang taong merong hindi tamang ginawa. Magbagsak ka ng kaserola dyan, magugulat yan. So, kaikibat ng guiltiness ng isang tao ay yung takot. But brothers and sisters, alam niyo ba, ang sinolusyonan ng Panginoon sa pamamagitan ng redemption. Kaya't kapag ang tao ay nakaranas ng katubusan, paano niya maranasan ang katubusan? Sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo at bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kapag siya ay nabautismuhan, ay doon iginagawad ang kapatawaran. Anong sabi ng chapter 3 ng Acts verse 19? Acts 3:19, sabi ron, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Sabi niya, magsisi kayo at manumbalik. Acts 3:19. Tingnan nyo. So sabi niya, sa wikang Ingles, mas magandang mabasa natin. Sabi ng verse na yan, sabi niya, therefore repent. Yung salitang repent is, ang pinapakita dyan is to change the mind. And, yung sumunod na salita? Return. Ang perfect peace ay pinapakita yung restoration. Diba? Kinakailangan yung pagbabalik. Yung return. Repent and return that your sins may be wiped away. Kung nakakita kayo sa inyong imahinasyon ng isang blackboard o pisara, ngayon ay whiteboard ng tawag, dati gumagamit ng tinatawag na blackboard pero actually green yun. At kapag sinulatan ng maraming sulat ng teacher, ay merong tinatawag na eraser. At yun, iwa-wipe niya ang lahat na nakasulat doon
true and true, hanggang sa mabura ang lahat at hindi mo na mabasa kung ano yung nakasulat doon. Sabi niya, repent and return that your sins may be wiped away or blotted out. And in order that the times of refreshing. What is that refreshing? Ito yung kapayapaan na kumpletong maranasan ng isang tao. Na hindi niya ito naranasan sa tanang araw ng kanyang buhay, not only maliban lamang ng kanyang tanggapin si Kristo at ipatawad ang kanyang kasalanan. Doon niya maranasan yung tinatawag na paglilinis ng kanyang budhi. Na hindi ito kayang gawin ng dugo ng hayop. From time to time, ang dugo ng hayop ay inaalay, pero ang tao ay meron pa ring guiltiness. At meron pa ring pagnanasang bumalik sa tinatawag na kasalanan. Dahilan yung kalikasan ng kasalanan ay naroon pa rin. Pero mga kapatid, ang ginawa ng dugo ng ating Panginoon ay nilinis ang kanyang conscience. Sabi roon ng Hebrews 9, sabi verse 14, not how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from good works to serve the living God. See? Kaya nga pinakita roon ni Apostol Pablo ang ganitong bagay, ang nilinis niya yung budhi ng isang tao. At doon ay maranasan niya. At pagkatapos na kanyang maranasan ang paglilinis na ito, ngayon anong sabi ng Romans chapter 5, verse 1. Sabi ng Romans chapter 5, verse 1, ay pinakita rito. Sabi niya, therefore, having been, what? Justified. Ang salitang justified ay ibig sabihin, wala ka nang aalalahaning kasalanan pa. Kapag ikaw ay diniklara ng korte na ikaw ay acquitted, ibig sabihin, wala ka nang pananagutan pa. Pwede kang lumabas doon sa courtroom na masaya dahil wala ka nang pananagutan pa. Therefore, having been justified by faith, we have what? Peace with God. Peace with God through our Lord Jesus Christ. Now ngayon mga kapatid, this is perfect peace. Ito ang kumpletong kapayapaan, ang sakdal na kapayapaan na hindi ito kayang ibigay ng mundo. Manalo ka na sa loto ng first prize. Pagkatapos mong manalo, lalo kang mawawala ng kapayapaan. Dahil matatakot ka, baka may hold up sa akin, baka may nakakilala. Di ba ngayon, naglalagay na sila ng naka-face mask na raw yung nanalo sa loto para hindi ma-identify. Well, lalo silang walang kapayapaan. Kinakailangan nilang i-secure yung kanilang buhay. Kinakailangan nilang magsuot ng life vest, ng mga bulletproof, pataasan ng kanilang pader, at maglagay ng maraming gwardiya. Lalong nawala yung kapayapaan. But brothers and sisters, ang tunay na kapayapaan is when you have God. When you are restored back into the fellowship with God. Kapag ikaw ay naibalik uli doon, at yun ang ginawa ng dugo ng Panginoon, ang redemption. Ephesians chapter 1, verse 7, last verse na babasahin natin, sabi ng verse na ito, ay sabi niya, in Him is through our Lord. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ngayon, mga kapatid,
ikaw ay na-restore na. Now, hindi ko ibig sabihin, hindi ka na makakaranas ng mga bagay na mahirap sa buhay nito. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakaroon ng problema. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakaroon ng sakit. Hindi ko sinasabing hindi ka na dadaan sa ilang mga bagay na pangailangan. But sa kabila na ikaw ay dumaan sa ganitong bagay, sa ganitong mga bagay, you have perfect peace. Because you have God by your side. Sabi ni Haring David sa kanyang Psalms, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are my perfect peace. You are with me. Your rod and your staff, it comforts me. And I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Mga kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito, nakakita ko, nabalitaan ko ang mga taong mayayaman, nakatira sa condominium, maraming pera, pero walang kapayapaan, miserable ang kanyang buhay. At nasumpungan ang isang napakagandang artista na tumalon sa taas ng kanyang condominium at namatay dahil walang kapayapaan. Brothers and sisters, ang tanging magkukumpletuhan, ang tanging magkukumpleto sa buhay ng tao ay ang Diyos. Hanggat wala ang Diyos, there's still merong kulang doon. Merong isang peace na hindi kumpleto at kinakailangang hanapin. At ang tao ay pilit na hinahanap ang kapayapaang ito. But when someone found the Lord and find Jesus, the search will be over. Dahilan, ngayon siya na'y kumpleto at ngayon siya nasa kanyang sakdal na kapayapaan. Praise God. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo mga kapatid sa oras na ito. Can we sing the song? Yung awit na yan, my peace, I live unto you. At sinabi na awit na yan, it's the peace that the world cannot give. And it's also the peace that the world cannot understand. Amen. Praise God. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give.
Ating yuko ang ating buong mga kapatid. Alam niyo ba na ang chapter 14, na doon winika ng ating Panginoon ng aking kapayapaan. Ang tinutukoy niyang aking kapayapaan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. It's the Holy Spirit, ang banal na Espiritu na darating sa buhay ng isang tao. At yun ang kanyang completeness. At yun ang kanyang kakompletuhan. At kung wala ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, hindi siya kompleto. Patuloy siyang maghahanap ng kapayapaan at maghahanap. Pero hanggat hindi niya natatanggap ang Holy Spirit sa kanyang buhay, ay hindi siya magkakaroon ng kapayapaan dahilan hindi siya magiging kompleto. Makakamit niya ang lahat, ang kabantugan, ang kayamanan, ang lahat ng karangyaan at kalayawan sa buhay. But still, nararamdaman niya, there's something lacking. Meron kung anong bagay na kulang sa kanya dahilan tanging ang Diyos at ang kanyang Espiritu lamang ang siyang magpupuno ng laking peace na yan. Ang nakukulang na bahagi ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. But thank God, we found the lost peace. Dahilan tayo ay nasumpungan, tayo ay hinanap ng ating Panginoon. Hindi tayong naghanap sa Kanya. Siya'y katulad ng isang pastol na merong isang tupang nawawala among his 100 sheep. At nang nawala ang isa, ginawa niya ang lahat. Sinerch niya ang kabundukan. Sinerch niya ang kagubatan. At ng kanyang masumpungan nag-iisang tupa, pinasan niya at umuwi na merong kagalakan sapagkat nasumpungan niya. At ang tupang yun ay walang kapahingahan until he found the shepherd. Patuloy siyang iiyak dahilan ang tupa hindi mabubuhay na walang pastol na aakay sa kanya. Siya ay, hallelujah, prone sa lahat ng mga hayop na pwedeng sumila sa kanya. But kapag siya ay nasumpungan ng kanyang pastol, siya ilalagay muli sa ilalim ng kanyang proteksyon. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras ito. Hallelujah. Do you believe, brothers and sisters, na ikaw ay meron ng kompletong kapayapaan? You have this perfect peace. Hallelujah, na hindi lahat ng tao ay meron ito. Hindi ito alam ng sanlibutan. Hindi ito alam ng mundo. Ikaw lamang na merong Kristo ang nakakabatid ng ganitong bagay. Hallelujah. Tayo manalangin. Amang Diyos, salamat Lord sa sakdan ng kapayapaan na yung binigay sa buhay ng bawat isa na yung mga anak. O Lord, naranasan namin ang buhay na walang Kristo. At naramdaman namin ang damdamin ng isang taong guilty dahilan sa kanyang kasalanan na patuloy na bumabalot sa kanya. At ang ito'y maranasan ni David. Hindi siya mapakali, siya'y sumigaw at kanyang sinabi, "Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me." Hallelujah, and cleanse me, O God. Hallelujah, Panginoon Diyos, salamat. At yan ang dahilan, Panginoon, kung kami ay nagkakamali, nagkakasala, nararamdaman namin ang guiltiness na yan, ang ilang mga bagay. At nararamdaman namin kapag ang banal na Espiritu ay napipighati sa aming buhay, ang aming kapayapaan ay hindi namin masumpungan at di kami kumpleto, Panginoon, sa aming buhay. At Lord God, kinakailangan naming bumalik sa iyo at hallelujah, gawin muli at makipag-ugnayan muli sa iyo, Panginoon, at makapanumbalik at muli na maranasan namin
Hallelujah, ang kapayapaan sa aming puso, ang kapahingahan sa aming mga kaluluwa. Hallelujah, at kami ay makakaranas ng ganitong bagay. Panginoon Diyos, salamat na sumpungan mo ang bawat isa amin. At salamat, Lord, at ibinigay mo sa amin ang iyong kapayapaan. At ito'y walang iba kundi ang iyong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin ko, Lord God, sa uling araw nito, sino man ang hindi pa kumpleto ang kanilang buhay at di pa kumpleto ang bahaging ito at wala ang kulang na ito ay hindi pa nasumpungan. Dalangin ko, Lord, ikaw ang tumawag sa kanya, Panginoon, at bayaan mong ipanumbalik mo siya, hallelujah, sa iyong presensya muli. Ang nawalang ugnayan sa pagitan ni Adan at ng kanyang asawa sa Diyos ay muling na-restore sa panahon ng aming Panginoong Jesucristo ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan. At ang aming mga conscience, Lord, ay iyong ni-restore at iyong nilinis at iyong ginawa ang isang dakilang bagay. Panginoon Diyos, pagpalain mo ang bawat isa na narito sa oras na ito. Hallelujah, at ikaw ang patuloy na mag-bless, Lord. Sino man na wala pang Kristo sa kanyang buhay, ikaw ang Panginoon na umakay sa kanya at ikaw ay kanyang, hallelujah, iyong siyang masumpungan muli at iyong siyang ibalik sa dako na iyong pinaglagyan sa kanya. At doon ay magiging ganap ang isang kapayapaan. Ang aming buhay ay may restore, Panginoon, at kami ay maibabalik sa kabuuan. O dakilang Diyos, aking tinatagubilin, Lord, ang mga sandaling ito sa iyong kamay at ang lubos na pagpapala mo, Lord. Hallelujah. Kami ay mabubuhay sa isang di masayod na kapayapaan na sinabi ng iyong salita. Si Apostol Pablo ay nagsabi, huwag kayong mabalisa sa anumang mga bagay, but by prayers and supplication, let your requests be made known unto God, and the peace of God that passeth all understanding will guard your heart. Hallelujah. Praise God. Lord, bayaan mo na protektahan ang aming mga puso ng iyong kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong kapayapaan ang siyang mag-iingat sa amin, magpoprotekta sa amin. O Lord God, hallelujah. Hindi kami ang mag-iingat sa kapayapaan, kundi ang kapayapaan na nasa sa iyo na iyong ibibigay sa amin. It will protect us and it will guard us, Lord. Panginoon Diyos, at sa kapayapang ito ay isang napakainam na bedding ground upang ang pananampalataya ay patuloy na lumakas at tumibay at maging matatag. O Lord, binabalik ko sa iyo ang buong kapurihan at karangalan. Nagpapasalamat, Lord, at patuloy na nagpapakumbaba. Nagbibigay ng kapurihan sa iyo ng kaluwalhatian. Ikaw lamang ang maluwalhati, ikaw lamang ay maitaas, ikaw lamang ang mapasalamatan. Ito ang aming dalangin at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise